Isang giant snail naman ang ating lulutuin ngayon. Yes po, napakalaki nito. At mas malaki pa ito sa mukha ko. Parang times 2 ata ang laki nito. Ito po ang tinatawag na binga sa Visayas. At medyo may kamahalan, around 200 pesos per kilo. Kaya ang isang piraso nito, around 400 pesos din. Tara, samahan niyo akong magluto nito. So dito nagpapakulo lang tayo ng tubig. Nilagyan natin ito ng asin, ng bay leaves, ng peppercorn, at saka ground pepper. Ayan, papakuluan lang natin yan until na maluto ito. At para matanggal na din natin yung laman ng shell na ito. Nagbudbud lang tayo dito ng black pepper. Pagkatapos takpan natin ng mga ilang minuto. After ng mga ilang minuto, ito na. Hanguin na natin ito. Siguro mga nasa around 20 minutes ang papapakulo ko nito. Hanguin na natin at ingat po kasi mabigat talaga ang shell na ito. Baka tumalsik yung tubig, mapaso tayo. At since nagpapakulo na din tayo ng tubig, so ilagay na natin ang ating saang. Since nakabili din tayo ng mga seafoods, medyo madami-daming seafoods ang ating i-prepare ngayon. Kasi every weekend, so marami talagang display na iba't ibang klaseng seafoods dito sa amin. So, bumili kami ng iba't ibang klaseng seafoods kasi bet kong kumain ng seafoods ngayong araw na ito. So, ito na, tatanggalin na natin ang laman ng giant snail na ito. At trinay kong tanggalin siya gamit ang pork but hindi talaga kinayat na UP yung pork na ginamit ko. So, ito na lang, pinukpo ko na lang siya ng pang-pound na karne. Pero yung asawa ko nasasayangan talaga sa shell kasi balak niyang i-preserve yun. Kasi pwedeng gawing pang decoration kasi ang ganda nga talaga ng shell na ito. But since gusto namin kumain, so ito na kukunin natin at pukpukin na lang natin. So totally sinira namin lahat ang bahay ng snail na ito. Para makuha talaga namin ang buong laman. Napakakapal talaga ng shell niya kaya ingat-ingat din tayo baka masugatan tayo dahil matulisin yung shell niya. At ito na nakuha na natin ang laman. At grabe, sobrang laki talaga ang bahay ng shell na ito. At syempre yung laman din. Grabe, sobrang amazed talaga ako dahil sobrang 1 kilo talaga yung laman ng shell na ito. So, ayan, hihiwain na natin. At syempre, yung mga internal organs, hindi na natin isasama yun. Kasi hindi na masarap kainin. So, yung laman lang niya ang manamis-namis. So makikita nyo talaga na napakataba talaga ng shell na ito at ang sarap kainin. Pero kaso lulutuin pa natin ito, mas papasarapin pa natin, gawin nating masarap na ulam. At sa mga nakatry na nakaluto nito, ano bang putahe ang masarap dito? Comment down below naman. Ayan, hinihiwa na natin at sa texture pala ng giant snail natin or binga, medyo may katigasan siya. Pero hindi ko alam kung na-overcook ko ba or hindi. But tinikman ko, napakatamis, napakasarap. So ito na ang total na nakuha natin na laman. Naglagay tayo ng oil sa ating kawali at nilagyan na natin ang ating bawang. Gisahin na natin. Nag-add na din tayo ng 3 piraso na bay leaves. Gisahin natin ito at ang ating sibuyas. Gisahin natin until transparent. Siyempre, ilagay na din natin ang ating capsicum. Pwede ding atsal ang yung gamitin at nag-add tayo dito ng black pepper para mag-infuse ang flavor ng mga spices na ginisa natin. At this time, mas lalong bumango ang ginisa nating spices dahil nag-add tayo ng black pepper. Nag-add din tayo dito ng siling haba at saka ng ating ginger. So ilagay na natin ang ating hiniwa na giant snail or binga. At since luto na ito, gisahin na natin ito ng konti. Pagkatapos lagyan na natin ng pampalasa. Since gusto ko ng medyo maanghang-anghang ito, so gagawin natin itong curry. So nag-add tayo dito ng curry powder at itansya nyo lang kung gaano kadami at kaanghang ang gusto nyo. So syempre kapag may curry, mas best itong lagyan ng gata. So gumamit tayo dito ng kukumama since wala tayong available na fresh gata. But kung meron kayong fresh gata, mas maigi yung gamitin. Medyo mas malapot itong gata na ginamit natin kasi pure gata ito. So ito na, pwede nyong lagyan ito ng tubig kung gusto nyo mas maging masabaw pa. So sa akin, kunti lang nilagay ko, yung tamang-tama lang. Paghaluin lang natin ito and of course, timplahan nyo na naayon sa gusto nyo. Pwede kayong mag-add dito ng seasoning na nakasanayan nyong gamitin. Pero sa akin, gumamit lang ako dito ng pink Himalayan salt. Pwede ding rock salt. Ito na, ready to serve na ang ating napakasarap na ginataang binga with curry. Excited na tayong tikman ito. At nag-unlimited seafoods tayo sa araw na ito.
medyo marami na yung putahe ang ating niluto ngayon. Meron tayo ditong swake, merong tuyom. Of course, nandiyan din ang ating paboritong lato salad. Ang sarap nito. Siyempre, ang star ng ating ulam ngayon, ang ating kinataang binga with curry. Tara, tikman na natin. Foods, ang ating binga. Ayan. Na curried and with gata. So, tikman natin. Wow. Sarap. Napaka-perfect. Meron din tayo ditong ayan. Ang ating itlog na sea urchin. Sarap nito, oh. Grabe. Meron din tayong ating saang. Grabe. Grabe, harap. Hindi ko na maubos to. Bye.